So ayan mga pre, magandang, gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magbibigay ngayon ng short, reaction video lang po about dito po sa, sagot po ni, Medet po 'no, o Litchi Flan Girl. Oo, kasi yung pangalan ng kanyang YouTube channel, Litchi Flan Girl. Bigyan po natin ng reaction yung kanyang sagot dito kasi idinadawit po siya sa issue ni Beyonce 'no, yung pagpapatulpo nga ni Beyonce and then, bumanat po sa kanya dito mga pre, ay yung ano, yung si Redzen 'no. So atin pong, bigyan ito ng, reaksyon at siyempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating, short reaction po ngayon, ayan kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin, okay? May TikTok, Facebook po tayo, ayan sana po yun yung, kalimbangin po 'no, yung, ating mga, social media accounts, okay? At, saan ba 'to? Ayan. Okay, so tuloy na po natin, pakinggan po natin yung mga sasabihin po ni Medet dito mga pre. And linisin ang pangalan ko kasi Eto. mag-video, mag-explain para linawin and linisin ang pangalan ko kasi bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo ako sa kaguluhan niyo, 'di ba? Unang-una, wala sa'yo po Kuya Radzeng, wala po akong ginawang masama sa'yo, wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Beyonce, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong Siyempre idadawit ka nila for revenue kasi yung issue ni Beyonce, pinagkakakitaan din nila yan. Ayaw pa nilang mawala yung issue, maputol, kasi para tuloy-tuloy yung views at kita, revenue. Siyempre 'pag dinawit ka nila, bagong issue yun, na konektado pa rin doon sa issue ni Beyonce. Yun yung technique ng mga taong hayok na hayok sa revenue. Katulad ni Red Jane, tingnan mo nga yung pagmumukha, oh. Halos, 2 beses mag-live sa isang araw. 'Di ba? Anong tawag do'n? Oh. sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo, wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan. And para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. I'm Peggy, a pilot, and my airship crashed at sea. Wait lang, may ads lang There's po, no direction, no food, just a deserted island. I can't contact. Ba't daw biglang umanib si Medet sa Kalingap? Alam mo kung umanib man si Medet sa Kalingap, wala ka na do'n. Regine, wala ka na do'n. Out ka na do'n. 'Di ba? Hindi naman desisyon niya 'yan, eh. 'Di ba? Hindi mo naman siya pinapasahuran para aniban kayo, 'di ba? Oo, wala naman sigurong gano'n. At, kung umanib man siya sa Kalingap siguro, wala ka ng paki do'n. Buhay niya 'yan, desisyon niya 'yan. Kung meron man silang hindi pagkakaunawaan sa Kalingap noon, ibang issue 'yun, 'di ba? Porket ba may pagkakaunawaan sa Kalingap noon at si Medet, gusto mo sa'yo na umanib, sa inyo na umanib, gano'n, ay mali 'yun. Lawakan mo yung pag-iisip mo, 'di ba? Huwag tatanga-tanga. Nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap eh. Ang hilig Ito, ayan, So, dun pa lang po, fake news na itong kupal na 'to na si Regine, okey? Kasi hindi naman po pala gano'n, yung advice po yung sinasabi ni Medet, okey? So, wala kayong screenshots na maipakita, wala kayong ebidensyang maipakita, so, paano niyo masasabi na si Medet yung nagsusulsol na magpatulpo dito kay, sa Kalingap, 'no? Na para bang sinusulsulan ni Medet si Beyonce. Oh, wala namang gano'n, wala naman kayong maipakitang ebidensya, 'di ba? nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap eh. Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, di ba? Paano natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo? Ang ina, libel to. Cyber libel to. Alam nyo, dapat sa mga ganitong klase, malinaw po ito na cyber libel.
'Di ba? Cyber libel po ito mga pre. Paninira din po ito sa pagkatao ni Medit, eh. 'Di ba, na wala naman siyang advice na gano'n, tapos papalabas ninyo meron. Kung hindi niyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, 'di ba? Hmm. Ang mga accusations niyo ano salto-salto, kaya ano May sinto-sinto din yung ano, eh, nagsasalita, eh. 'Di ba, yung nag-aakusa. Salto-salto pala, sorry. ayaw ko talaga, as much as possible, 'di ba? Sabi ko ayaw kong manghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang dami ko na pong issue at may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana 'to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And yung sulsul, diyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Ito ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, di ba, parang may mga pinagsamahan. Lahat walang Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko, especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and pag-pray ka lagi. Tama naman yung advice, eh. Kung about family naman, 'di ba? Walang masama dun, karapatan mo yun. Pero hindi pa dito po sa sinasabi ni Medit dito, hindi niya pa alam kung sino yung ipapatulfo. Basta nagbigay lang po siya ng advice. Wala pong mali dun. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa tulfo ka? Sino ipapatulfo mo be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ako, inansend ko naman na. Kasi parang useless naman yung mga Oh, yun lang, inansend kasi hindi naman sinisin na, 'di ba? Tapos sasabihin niyo na si Medit yung nagsulsul para ipatulpo yung Kalingap. Asan ebidensya niyo? Kung ang ebidensya niyo yung deleted message na yun, walang kwenta yun. 'Di ba? Kahit ako magbubura ako ng may message kita ngayon, hindi mo isisin. Buburahin ko na yan. Anong silbi nun? Tama nga naman. 'Di ba? Kasi andun na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po alam kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin mali yung, 'di ba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit anong pang misunderstanding yan, hindi, 'di ba? Ayoko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko, pero hindi ko ito i-filter. 'Di ba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. May punto po si Medit dyan. Pero kung ako po yung tatanungin, pabor po ako sa pagpapatulpo ni Medit. Hindi para kampihan siya o si Val Santos Matubang, kundi para po malaman natin kung ano talaga yung totoo. Ano yung katotohanan? Kasi doon naman natin makikita lahat, eh. Sa Rapay Tulfo at ma-analyze kung ano talaga yung nangyari. Pero base po sa nakikita ko nung una, okay po. Kasi akala ko seryoso itong si Beyonce sa kanyang pagpapatulpo. Yung pala po, parang sa pag-analyze ko lang gustong ipahiya lang talaga ni Beyonce ang Kalingap, si Val Santos Matubang. 'Di ba? Kasi doon sa tulpo sumablay siya, eh. Ang sabi niya doon, last na daw ito. Last na daw. 'Di ba? Wag na daw sana maulit pa yung paglabas niya sa Rapid Tulfo in action. So si Shari, sabi ni Shari, teka lang, hindi po kami lumapit sa iyo, ikaw pa yung lumapit dito. So, pag inanalyze po natin yon, hindi seryoso si Beyonce sa hustisya. Kung talagang naagrabyado siya, hindi siya seryoso doon sa hustisya. Ang gusto niya lang talaga mamahiya, ipahiya yung Kalingap, no? Pahiya yung Kalingap, si Val Santos Matubang. Yun. Kasi kung seryoso po siya sa hustisya, may Rapid Tulfo na, tutulungan ka na nga, eh. Oh. Bakit bigla kang stop? Gusto mong ipahiya sila, ang Kalingap. Kaso, sa Rapid Tulfo in action, yung si Val Santos Matubang na yung pangalawa, no? Yung si Val Santos Matubang na yung nagpatulpo naman sa'yo, ikaw yung napahiya doon. At doon sa una mong pagpapatulpo, ang daming bashing sa'yo doon. Siguro nabasa mo, ikaw pa rin yung tagilid.
Imbes kayo magpahiya, parang ang dating do'n, pinatulpo mo yung sarili mo para ipahiya yung sarili mo. Yun yung nakikita ko diyan. Di ba sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt kasi alam ko kung saan ako Ayun kay Beyonce, pantangang sagot yun eh. Sa tulpo nga eh. Nagmukha siyang tanga do'n. 'Di ba? Akala mo feeling niya gold siya. Tama na daw yung pag-ano sa kanya sa tulpo. Ikaw nga mismo yung lumapit, 'di ba? Lumaking bobo. bilang natulungan. And alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. So huwag mo po sabihin yan sa akin na balimbing ako kasi wala akong sinabing masama kay Beyonce about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na sige na ipatulfo mo sila, ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. Oo, Kung meron sinabi si Medlet, sige, ilabas nyo. Alam nyo, lalabas na lang lahat ng baho nyo, utot nyo, kasinungalingan nyo. Pero yung sinasabi nyo kay Medlet, walang ganun. Kasi wala naman talaga sinabi yung tao. Diba? Wala naman talaga. Ang pagkakainting ko na lang, ang nakita ko lang dito, suportado niya yung pagpapatulpo ni Beyonce. Pero hindi pa niya alam ng time na yun na si Val Santos pa lang ipapatulpo. Pero kung nalaman siguro niya ng maaga, baka nakapagbigay pa ng advice. message ako sa kanya na yung ginawa ko kasi diba, kung maalala niyo po, nagpatulfo din ako and may pinatulfo din po ako. And ang ginawa ko doon, nag-video muna ako, tapos pinost ko sa social media para mapansin agad ng RTI sa loob, diba? Yun lang po yung shinare ko sa kanya. Pero hindi ako nag-advise sa kanya na ipatulfo niya si Kuya Rab and si Kuya Val. Hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Radsingin, kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo, sulsul? Saan point doon ang panunulsul? Diba? Nako, cyber libel yung ginawa ni Regine dito. Diba? Cyber libel po yan. Parang ang dating kasi kay Beyonce dyan, parang nasisiraan siya sa ibang tao. Paninira yun. Kasi wala namang katotohanan po yung sinasabi ni Regine. No? For revenue na lang talaga yung ginagawa ng tao na yan. Padalan nga kita ng siyansa akong bigas, Regine, message mo ako. Hayok ka na sa revenue eh. Hayok ka na. Diba? Yung revenue napunta na sa mukha mo eh. Kumapal. Na-high blood mo ako. Wala po akong ginawa or sinabi sa inyo masama para ganyanin niyo ako, Kuya Radzing. Grabe yung yung accusations mo sa akin. Ano pa yan? Sabi mo dun sa video mo? Balimbing. Paano naging balimbing yun? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rab and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ko sa pag-alis ko sa Kalingap. Wala talaga akong balak i-share yun. Shinare ko lang yun kasi parang pinapalabas nyo na sobrang sama ng Kalingap. Sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rab, di ba? Even yung mga May pagkakamali yung Kalingap. Hindi naman perfect yun eh. Lalo na si Val Santos Matubang, maraming pagkakamali yan kasi bunganga niyan, ganyan din Pero, sa puntong ito po, ang mali talaga, si Beyonce talaga. Diba? May bahay ka na, hindi mo naman maabot yan. Kung hindi ka nakadikit sa Kalingap. Diba? Pagpalagay nating dinala ka sa liblib na lugar, sige, kakampihan na kita doon. Pero, eto ngayon, pakita mo nga sa akin ebidensya, meron ka ba? Kahit sino kasi pwede mag-akusay. No? Dinala po ako sa liblib na lugar. Sa korte kasi, parang hindi ka naman kakampihan kung wala kang ebidensya. Hindi porkit babae ka, ikaw na yung tama. Hindi pwede yun. Ebidensya pa rin ang mananaig. Si Val Santos Matubang, may kapalpakan din. Hinamon-hamon ba naman si, Attorney Garrett, di ba? May nagsalita din about sa Rapid Tulfo in Action. Siya din lumapit doon. May pagkakamali. Pero ang maling dito, itong si Beyonce talaga. nagsasalita sa, hindi naman pala, kasi dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rab and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rab and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rab and kay Kuya Val. So bakit parang triggered po kayo? 'Di ba? Bakit dinadivert niyo sa akin ang issue? Bakit ako ngayon ang ngayon bakit dinadivert sa yung issue? Ganito lang kasimple yan, Medit.
mapanood mo 'to, ganito lang kasimple yan. Palaos na kasi yung issue ng Tulfo, Bal Santos Matubang, and Viancy. So, palaos na yung issue na yan, pabagsak na. Ngayon, gagawa si Red Singh ng panibagong issue para pag-usapan ulit. Para mabuhay yung issue. Kasi nga, ang taong yan, hayok na hayok sa revenue. Mo, kapal-kapal na ng pagmumukha niyan. Oh. Eh, gagawa ng ingay. Diba? Siguro, malungkot siya nung unti-unti nang nawawala yung issue, nag-isip ng bago. Nag-isip siguro, si Midit, kasi anti-kalingap yun. Gawan ko ng issue ngayon kasi palabasin kong bumabalimbing ngayon. Kasi, di ba? Iba na yung galawan eh. Parang ganun ba? Example ko lang, di ba? So, haba yung issue, may revenue nga naman. Di lalong kakapal yung pagmumuka ng taong ito. Nako. Kung ako lang yung naging Midit, halimbawa, lalaki ako ang beneficiary. Ako yung beneficiary ni Kalingap Rab. Tapos ganyanin mo ako, puntahan pa kita, gawin kitang pansimbag eh. Hindi pwede yan, yung ganyan. Idadamay-damay ka sa issue para lang kumita siya sa'yo. Diba? Gusto niyong pagfiestahan ng mga reactors. 'Di ba? Bakit dinadami niyo ako sa issue niyo? Hindi nga ako nakikialam sa inyo. Grabe guys, napagkwento na ako sa mga nangyari. Like mga scripted, mga mga ginagawa nila. Hindi pa rin nila yun. Hindi na alis. Hindi na alis, Joy. Ako. Pinanggihan mo ako. Pati ang mo ako ng jacket ko yun. Yan, hindi ko na po alam kung saan ko dito nagsalita ng ito sa akin. Sorry ko. So, ang hirap lang kasi iniiwas ko na nga ang sarili ko dyan sa mga issue nyo. Di ba pumasok sa live ko si Kuya Toklav? Di ba? Nung wala pa yung issue, wala pang tulfuan na nangyayari. Di ba winelcome ko naman po siya? Kasi ayaw ko nga magtanim ng hatred sa ibang tao, di ba? And ayaw ko mag-side kung saan-saan. Pero after nung ginawa nyo, kay Kuya Val and kay Kuya Rob, syempre para sa akin, hindi dahil sa may binigay sa aking opportunity si Kuya Rob, hindi ko nga po yun inaasahan, hindi ko inaasahan na manonotice nila yung pag kwento ko. Kasi kwento lang naman po yun, kwento yun regarding sa akin, about sa akin. So parang bakit natitriggered kayo? Di ba? Tsaka saan mo nakuha yung sul-sul-sul mo? And yung balingbing mo na sinasabi? Grabe. Oo nga, may ebidensya ka ba? Ano bang ebidensya nila para masabi sa'yo yung balimbing ka? And then kung may in-offer man sa'yo si Kalingap Rab, bakit parang magagalit sila? Diba? Ay, offer yun eh. Kung meron Oh. Tsaka sarili mo yan, hindi ka nila pwedeng kontrolin. Kung kapatid ko lang to si Medet, baka sinugod ko na tong Regine na to, pag-upakan ko to sa mukha eh. Oh. Eh tayo nga na hindi kapatid. Basta po kasi, nasa tama yung isang tao, nandun po ang aming suporta. Sa pagkakataong ito, si Medet po, nasa tamang daan. Diba? Sabi nga ni Noy Aquino, Ninoy ba yun? Ninoy? Tuwid na daan. Eh yung kapatid ko lang to, tas gaganyan-ganyanin mo. Tatamaan ka talaga sa akin. Oh. Ang accusations mo, Kuya, pag hindi ka po tumigil, ako mismo to, ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa iyo diyan sa sa daet nyo. Kala mo, mumuturin talaga kita, mumuturin ko ang pagpunta diyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo, wala akong pakialam sa inyo sa mga issue nyo, kasi may mga issue din akong hinaharap and wala akong plano na idagdag yung mga sa inyo. Alam mo, kasi, ang cyber libel, hindi na po, kahit hindi na po idaan sa barangay yan, pwede na pong direct filing yan. Ang cyber libel. Kasi dito sa ginawa ni Red Jane, cyber libel po ito. 'Di ba? Pwede na po pag cyber libel po, direct filing na po 'yan. Ganun po 'yun. Hindi mo na kailangan dumaan sa barangay, pero pwede pong idaan din sa barangay. Pwede rin po. 3 hearing and then may CFA, 'di ba, na ibibigay sa iyo, pwede mo na ring direct filing. And alam ko na mali ang ginagawa nyo. Kaya sa mga kamedit po, ito po ay galing sa akin. Ako mismo po ang nagsasalita nito. Sa mga nasa or pumasok sa Kagwapa na sinasabi na supporters ko or reactors ko,
mamili po kayo. Magiging part kayo ng team Kagwapa or dito kayo sa akin. Wala na po, hindi ko na po ngayon dati kasi wala po akong pakialam kung saan ko mag-reaction. Sino isusuportahan mo sa iyo po yan. Kasi nga wala naman silang ginagawang masama sa akin, wala silang sinasabing masama sa akin. Pero ngayon, na dinadawit niyo po ang pangalan ko, na pilit niyo akong sinasali diyan sa mga issue niyo and sa akin mo binabaling ang mga bashing ngayon. Hindi ko po ina-allowed ang Medit community na pumasok sa inyo. And kung magiging part man ang ibang reactor na nagsusupport sa akin sa inyo, aalisin ko po sila sa akin mismo. Or dapat pumili lang sila either dyan sa community niyo o dito. Kasi hindi po ako nagtotolerate ng ganyan. So, ayan. So, nasaktan po si Medit dito, no? Sa mga paratang sa kanya. Kahit sino naman po. Kahit sino po. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo, wala kang ginawang mali. Ilalaban mo yan, ha? Hindi mo talaga ahayaan na magmukha kang sa tao. Magmukha kang balimbing, sinungaling, 'di ba? Sa pagkakataong ito po, ramdam ko po yung ni Medit dito, yung kanyang sama ng loob, 'di ba? Of course, meron ding galit. Sino ba namang hindi magagalit kung gagawan ka ng kwento? 'Di ba? Hindi ako nagtotolerate ng mga taong nagsasalitang hindi naman alam kung anong sinasabi nila. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong baluktot ang isip, 'di ba? Sorry sa term, pero yun talaga 'di ba? Para kalabanin mo ang mga taong tumulong sa iyo, 'di ba? Hindi po ako doon agree. Kaya siguro po kung bago 'yun nangyari, nalaman ko agad 'yon na si Kuya Rob and si Kuya Val ang ipapatulfo. Nag-advise pa po ako na pag-isipan ng mga ganyang bagay. Yes, advice. Okay naman 'yun. 'Di ba? Mag-advise ka. Kung hindi po siya pabor sa pagpapatulpo, ang karapatan lang naman ni Medlit mag-advise. Ako po, sabi ko nga sa inyo, pabor po ako sa pagpapatulpo ni Biancy. Para malaman po natin kung ano talaga yung totoo. Diba? Ngayon, ang pagpapatulpo mo na yan, parang ang sarili mo, sinugal mo. Bakit? Kasi baka mamaya, mas masahol ka pa pala sa aso. Oh. Baka mamaya, malaman namin dyan sa tublo, ay, si Biancy pala yung walang respeto. Di tapos, para kang natalo sa sugal, di ba? Oh, hindi nangyari nga talaga yun. Oh, si Val Santos Matubang, nagpakumbaba doon. Ikaw, para kang siya ng plaka pa ulit-ulit. Gusto ko po i-take down yun. Halata talaga yung mga taong bobo, no? Kung paano magsalita. Kasi hindi tama. Kahit saan mo tignan, hindi tama. Hindi talaga tama. Nagkabahay ka, nagkapera ka, dahil sa content. Pagpalagay na natin na kinabang nga yung bawat isa sa inyo, okay. Bayad ka na dahil kasali ka dun sa content. Kung ako po yung may-ari, ako po si Kalinga Prab, sige, payag po ako. Lahat po ng content ko dito, iti-take down ko na po. Ilan yun? Ilang episodes yun? 90 plus o 80 plus? 90 plus 92, 93. Iti-take down ko na. Pero, lahat ng binayad ko sa'yo sa bawat content na to, ibalik mo rin sa akin. Ako payag. Kung ako si Kalinga Prab, payag po ako, walang problema. Kaya nyo bang ibalik? Kaya nyo ba? Yun yung tanong. Yung mga motor, may bahay pa nga kaso yung bahay, 'di ba? Kung gusto mo talagang bawiin 'yon, lalaban mo rin sa legal 'yon. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. And sa inyo, Kuya Radzen, yan. Ano ko yan sa'yo? Advice ko yan sa'yo. Na alamin mo muna ang mga term na bibitawan mo bago mo. Hindi niya alalamin yan, makapal nga yung mukha niyan Puro revenue nga lang si Biancy, ginagamit din niya, ginagatasan, gamit yung issue. Diba? Ayun yung real talk dyan. Oo. Eto ngayon, papatay na yung issue na ito. Mag-iisip na naman ng bago yan. Para yung issue ni Biancy tuloy-tuloy. Baka mamaya pati yung aso kung may aso man sila Biancy, baka mamaya content din ni Regine yun, sabihin niya. Yung aso ni Biancy, sinusulsulan si Biancy. Baka mamaya pati aso may kasalanan na, gano'n. Patay tayo dyan. Delikado tayo dyan. May something na yan, kung gano'n. And alamin mo muna ang kwento. Paano ko susulsulan ang taong ando na nga, di ba? Paano ko susulsulan na ipatulfo si Kuya Rob and si Kuya Val? Na ako nga mismo nagulat nung nag-on air sila na si Kuya Rob tapos si Kuya Val pala ang pinapatulfo, di ba? Ang inirereklamo. Kaya huwag niyo itamay dyan sa mga issue nyo. Yan lang po.
And sa mga reactors po na nagagawa ng mga reaction video agad-agad, yan, alamin niyo din po muna ang mga ang buong kwento bago kayo magsalita. And thank you po kay Kuya Batang Elio sa pag-reach out sa akin and kay Ma'am Bokil sa pag-send po sa akin ng video. Thank you so much po. Kasi hindi ko talaga yun malalaman kung hindi sa akin sinend. Kasi hindi ko naman po sila pinapanood. So yan. Yan po ang side ng ko. Yan ang pagpapaliwanag ko ng side ko. Ingat po kayo palagi. So, ayun, maganda naman po yung sinabi ni Medit dito, no? Sa totoo lang, hindi po siya naging bias dito, no? Kasi gusto pa nga siyang magbigay ng advice doon sa tinuturing niyang kaibigan na si Biancy kasi sa tingin ko mas nakakatanda po kasi si Medit eh, kumpara kay Biancy. So, mas ako kung ako yung tatanungin, mas si Biancy po yung nasa tamang pag-iisip. Hindi ko naman sinasabing may problema sa pag-iisip si Biancy ano. I mean, sa mga desisyon ba? 'Di ba? Sa mga desisyon, mukhang si Medit po yung nakakaalam talaga. Si Biancy naman padalos-dalos, eh, hindi nag-iisip. So ayun, ayun na nga, hanggang dito lang muna, no? Kung gusto niyo mapanood tong video na 'to, punta lang po kayo sa channel na Litchip Lang Girl Vlogs. Pasensya na po, dito mabilis po eh, kasi para madali po tayo matapos sa reaction natin. Hindi para mabilisan lang. Okay? Pero kung gusto niyo panoorin ng normal po, ay punta po kayo sa channel niya. Mapapanood niyo po ito ng buo. Ayan. So ayun lang po muna yung ating reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa inyong suporta dyan, sa inyong suporta niyo po sa ating YouTube channel. Ayan, bago po tayo magtapos, syempre, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe. O, diba? And, ring the bell button para po maging updated po kayo sa mga uploads natin. At may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan, kompleto po yan. Pwede nyo pong i-follow yan, yung ating mga social media accounts. So, ingat po, hanggang dito lang muna yung video natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.